tayo, nakita ko lang 'to tapos bigla ko naisip, oo nga 'no, gawin ko nga 'tong ano, topic. Kasi ito nakita ko, eh, mula sa Maisog, Mindanao, Raffy Tulfo, 'di galit sa flood control scandal, pero galit sa 2 minutes bell. Napaalala natin 'no, oo nga 'no, at tandaan po ninyo, ito po si Raffy Tulfo, number 3 po 'to sa presidentiable. Pang-ilan ba siya sa ano, sa senatoriables? Mataas din 'to, eh. Kumbaga, Robin Padilla, Vico Soto, tapos parang Raffy Tulfo na, eh, 'di ba? So mataas po siya kahit na anong ang laki po ng clout. Ang laki po ng clout nitong Raffy Tulfo, gano'n din po si Erwin Tulfo. Tapos very vocal po sila 'pag galit sila. Wala pong makakapigil sa Senado 'pag nagalit sila, talagang as in galit na galit, 'no? Iba yung level ng galit nila. 16%? Hindi sa ano, so mataas po ang mga rating nito ni Raffy Tulfo. Ibig sabihin, halimbawa po, ano lang 'yan, eh, yung kumbaga tapatan-tapatan lang 'yan, 'di ba? 'Pag nakatapat siya ng medyo mahinang Vice President, baka manalo pa siya. Kaya lang malalakas po yung mga pang-Vice President ni Sara Duterte. Nakita niyo naman po, ang number 1 po sa pagiging Vice President, Bongo. Oh. Tapos po, matunog din po sa Vice President ni Sara Duterte si Senator Marcoleta. Hmm. Tapos po matunog din po si Senator Robin Hood Padilla na number 1 po sa senatoriables. Eh samantalang dito sa kabila wala kang tulak sipain. Yung mga very powerful po yung mga speech ng mga Tulfo lalo na po kung galit sila. 'Di ba? Talagang makikinig ka, eh. Apektado ka, eh. Kaya lang tignan niyo po, saan pong mga issue sila galit. At ito po, kinakailangan natin suriin na talaga 'tong mga Tulfo na 'to kasi ang lakas po ng impluwensiya pa rin nila. Kaya dapat seryosohin po natin 'to, hindi po tayo nakatingin lang kay BBM, hindi po tayo nakatingin lang dito. Ito kasi talaga yung mga future, kasi wala ng future tayong pag-uusapan kay Tito Soto tsaka kay Ping Lacson, eh. Todo na yan, hanggang ngayon na lang yan dahil imposible na sigurong tumakbo pa yan ng mga, di ba? Imposible na, eh. Hindi na siguro sila tatakbo pa ng ano, ng another position sa edad na lang nila. Sila na yata ang pinakamatanda, eh. Sa lahat ng panahon. Hindi po yung ngayon lang, ha. Mukhang sila na po yung pinakamatandang senador sa lahat ng panahon. Ewan ko si JPE, si Enrile kung ilang taon siya. Kaya ito talaga yung ano, eh, yung mga Tulfo talaga yung mananalasa pa ng matagal-tagal. Kaya kinakailangan natin ng seryosohin 'tong mga 'to. Imagine niyo po sa ano po yung mga kinagagalit niyan ni Erwin tsaka nito ni Raffy Tulfo, 2 minutes. Si Erwin naman nagwawala kasi mahahaba yung manifestation. Imagine niyo, nagalit kay Robin dahil sinasabi ni Robin na pinagtatanggol niya yung kasinungalingan na sinasabi sa kanya na hindi siya sumagot sa ombudsman. Aba, malaking kasiraan po yun bilang senator judge. Kaya po sumagot si Robin dahil putya, sinisiraan niyo siya. Eh, ano na lang sinasabi ng tao? Senator judge ka pa naman, hindi ka marunong gumalang sa batas. Kaya po sumugot si Senator Robin dahil pinagtatanggol niya yung sarili niya. Galit na galit si Erwin. Ito naman si Raffy Tulfo, galit na galit sa 2 minutes. Tapos,
nakasalang si VP Sara dahil may tendency daw na maging violente. Alam, yung minsan, tignan niyo po, sabi ng NBI, may pattern si VP Sara na maging violente. Nanapak 13 years ago. Nagbanta after 12 years. Pucha, yun ba ang pattern? Ang pattern po, talagang pag sinabi pong pattern, halos buwan-buwan o taon-taon nagaganap. No? Yung minsan ka lang pong nanapak sa loob po ng 13 years, hindi na po nasundan yung pananapak mo until now. Hindi po pattern yan. Kaya po nyo sinasabing pattern. Sige, Badong. Bakit nila sinasabing pattern? Wala kasi silang ebidensya. Wala silang ebidensya, kaya sasabihin na lang nila, may pattern ng tendency na maging violente. Kalokohan po yan. Balik tayo rito. Ang tanong sa inyo mga Tulfo brothers, o sa inyo mga viewers, kailan nyo po narinig o nakita na nagalit si Rapi Tulfo at saka si Erwin Tulfo sa flood control? Kailan nyo po sila nakitang nagalit sa mga magnanakaw sa flood control? Yung talagang ganyan nagwawala sa 2 minutes. So dito po makikita nyo kung anong uri ng mga leaders itong mga to. Masyado po silang yung magagalitin sa mga biglaan, yung mga hindi nila in-expect. May nag-speech. Nagalit sila. Inaaksayan nyo, panahon natin. No? Galit na galit kayo dun, pero yung malawakang pagnanakaw, hindi nyo nakikita. Mas malala pa po yan. Halimbawa po, sila po ang maging presidente balang araw ng Pilipinas. Hindi sa panahon ni VP Sara kasi hindi sila mananalo kay VP Sara. Halimbawa po, nakachamba sila, naging presidente. Imagine nyo, magagalitin sila sa mga pangyayari ngayon, yung mga biglaan. Pero alam niyo yun, yung lawak, si VP Sara nagagalit dahil nakikita niya ang lawak ng nakawan. Taliwas po sa sinasabi ni BBM na siya yung naglantad ng korupsyon sa gobyerno niya. Proud pa siya na siya raw yung naglantad ng korupsyon sa gobyerno niya. Gobyerno mo yan, nilantad mo yung korupsyon. Tapos proud ka pa, pinagmalaki mo pa, something is wrong. Di ba? Meron pong pagkakamali sa ganung pag-iisip. Na ipinagmamalaki mo na ikaw ang naglantad sa korupsyon sa sarili mong gobyerno. Okay, balik natin dito kay BP. Si BP Sara po ang unang naglantad niyan. Siya yung naglantad na kinakatkungan siya ni Martin at saka ni Saldico. Gustong katkungan yung budget ng DepEd, hindi siya pumayag. Diyan nagsimulang tirahin siya. Hindi naman po sa ambisyon na magpresidente. Yung ambisyon po na katkungan yung budget ng DepEd, hindi siya pumayag. Doon nagalit yung mga magna sa kanya. Okay. Pero balikan natin yung mga Tulfo. Sana nakikita namin na ganyan kayo kagalit sa mga magnanakaw. Wala Hindi po ba? Yung isa, BRC chairman, hindi niya alam kung anong kanyang imbestigan. Akalain mong ikatwiran ni Erwin Tulfo sa isang panayam. Sabi niya, yung ombudsman po, ipakukulong na yun. Sana daw, kung iimbitahin man yung Brave 18, ibang pangalan na raw o ibang kung dati pa rin daw mga pangalan, yan na raw yung iniimbestigahan. Dapat daw ganun. Putya, paano mangyayari yun? Hiwalay naman yung Senado. Dati na po yung Senado na
Nag-iimbestiga po ng separate ang Senado, kahit po nag-iimbestiga ang DOJ, Ombudsman, pati po House of Representatives. Nag-iimbestiga. Dati nga, nagpapalitan pa eh, di ba? Hihiram pa yung Senado, hihiram pa yung... Okay.